3 days ago nga, nabasa ko tong shared post ng kapatid ko. Laing to guys. At bilang na ituro naman sa akin itong lutuin noon, tara lulutuin ko nga iyan. Kumuha na nga rin ako dito ng kaldero agad. So, naglagay lang ako dyan ng luya, bawang at saka sibuyas. Hindi ko nga din muna yan isinalang. Sunod ko na nga rin inilagay itong taba na to. Ang tawag nila dito, sampalin. Hindi ako sure pero yun yung narinig ko dun sa tindero ng baboy sa palengke. Isa sa mga rason kung bakit ako sumama sa kapatid ko mamalengke nung nakaraan dahil dito sa tabang ito. Dahil nga ito yung nilalagay talaga namin noon pa sa laing. Tapos hindi siya alam ng kapatid ko talaga. Kaya wala akong no choice kundi sumama sa kanya at ituro sa kanya kung ano yung tinutukoy ko nga na taba. Ayun. At ang dami ko na nga na naman nasabi. Pero ayan, nakapaglagay na ako dito ng gata. Yung pangalawang piga ito. Tapos ayan, naglagay na rin ako ng asin. Tapos isinalang ko na rin naman agad yan sa kalan. After nga ng ilang minuto, kumukulo na din siya dyan. Tapos ilalagay ko na dito yung mga tangkay. Inuna ko na lang isa lang itong tangkay ng gabi kasi medyo mas matagal itong lutuin compare doon sa dahon. At nalimutan ko ngang maglagay ng pampalasa kanina. Kaya ayan, naglagay muna ako ng magic sarap. Noong mga bata pa nga kami ng kapatid ko, hindi namin to na-appreciate itong laing na to. Nung tumanda na lang din talaga kami. Tapos, papartneran mo ng galunggong, yung jijing maliliit. Tapos, pag pinirito mo, pati ulo makakain mo. Yun yung masarap. Kaya naman, thankful ako na natutunan ko talaga tong lutuin. At sa mga puntong yan, ayan, isinalang ko na rin yung dahon ng gabi. Kung napansin nyo kanina, hindi ko hinalo yung tangkay. Ganon din yung gagawin ko dito sa may dahon. Kung mapapansin nyo, ayan, pinipit-pit ko lang siya para maluto yung gulay. Kasi nga, ang kabilin-bilinan sa akin dati dito is wag mong hahaluin yung gabi hanggat hindi siya naluluto. Ang rason daw is kakati siya kapag hinalo mo yan ng hindi pa siya luto. Hindi ako sure kung totoo yun, pero ginagawa ko na lang din para, alam mo yun, wala namang masamang maniwala. At proven din naman na hindi makati ang laing na niluluto ko. Sa mga punto nga yan, pinipit-pit ko pa rin dito yung dahon ng gabi. Dahil nga hindi rin ganong kadami talaga yung pangalawang piga ng gata na nilagay ko dyan. Kaya naman pinipit-pit ko na lang siya. Ayoko na rin naman magdagdag ng tubig dyan. At ayan, luto na din dito yung gulay. Kaya naman ilalagay ko na tong unang piga ng gata. Hindi ko muna inubos yan guys kasi gusto ko maglagay pa mamaya pag medyo nagmamantika na siya tapos lalagyan ko ulit ng gata. Kahit nga luto na yung gabi, hindi ko pa rin siya hinalo muna. Kaya naman pinitpit ko lang muna ulit yan dyan. Tapos hinayaan ko munang kumulo itong gata. Maya-maya nga lang din ayan, kumukulo na siya. Kaya andito na tayo sa exciting part. So ayan, makikita nyo ngayon nahalo ko na yung gabi dyan para hindi manikit yung gabi doon sa may kaldero. Baka kasi masunog naman. Tapos ayan, natabangan ako dito kaya dagdag pa ulit ako ng magic sarap. Tapos inad ko na din yung sili at itong gata. Anak tang syuta yung sili ko. Hindi yan maanghang guys. For display purposes lang siya. Ewan ko ba, hindi maanghang tong nabili talaga namin. Pero okay lang din naman na hindi talaga siya umanghang kasi nga yung anak ko kakain yan. Baka maanghangan. Kawawa naman. Sa mga oras nga na yan, hindi na ako nag-video. Timelapse na tong ginamit ko kasi pag video sobrang haba talaga na yan guys. Kawawa naman ang memory ng telepono ko. Pero ayan, makikita nyo yung kamay ko nandun pa sa kabilang kalan kasi nagpiprito na rin ako dyan ng galunggong. So sinasabay ko na sila para hindi na ako matagalan sa pagluluto. Tapos halo ako ng halo dyan para hindi nga masunog. Tapos mahinang apoy lang yan. Tapos ayan na siya guys. Kung makikita nyo, may parang bumubula-bula yan dyan. Nagmamantika na kasi siya. Diba? Ang yummy nyan. At ito na nga siya. Hindi ako marunong mag-plating. Huwag kayong ano dyan. Kain tayo guys. Bye-bye!